Alam niyo ba, tinry kong i-search si Gerville Luistro sa Safari dito sa Taiwan. And my question was, who is Congresswoman Luistro in the Philippines? Alam niyo ba kung anong nakasulat? Aside from the information na naging representative siya since 2022 para sa District of Batangas, ang pinaka-highlight sa kanya ay isang advocate daw po siya ng transparency and justice. And in fact, siya daw ang nangunguna para sa impeachment hearing ni VP Inday Sara. Grabe no? Samantalang sa social media, sobrang basa ng papel ni Luistro. So bago siya naging representative para sa 2nd District ng Batangas, naging municipal administrator muna siya sa Mabini from 2016 to 2022. And according to AI, si Luistro ang chairperson ng Committee on Justice. At hindi lang yan, vice person pa siya ng constitutional amendments. Diba ang galing? At dagdag pa ng AI. Ang achievements ni Luistro ay, una, sinusuportahan niya yung Benefit Act for the Teachers na tinatawag na Kabalikat sa Pagtuturo Act. Tapos, advocate daw siya ng AKAP or Ayuda para sa Kapos sa Kita Program. Para ito sa mga low income at sinasabi pa dito, pinupush daw niya yung improvement ng infrastructure. At bilang pagtatapos ni AI, sabi niya, this year nga daw, sobrang active ni Luistro para sa impeachment hearing versus Vice President Inday Sara. Kung hindi ka talaga Pilipino, pagkatapos i-search mo sa Luistro online, talagang aakalain mo na mabuti siyang tao. Well, i-search natin bilang Pilipino kung ano ang mga scandals or issues ni Luistro. So ngayon, yung second question natin is, what are the issues or scandals of Congresswoman Luistro in the Philippines? Check natin kung ano ang sagot ni AI. Ang pinakaunang issue na nandito nakasulat ay namumulitika daw siya. Dahil nga tinatarget niya si Vice President Inday Sara. So yung mga supporters daw ng mga Duterte, sinasabihan siya na namumulitika siya. Kayo, you think namumulitika si Luistro? Pangalawa, noong 2025 hanggang 2026, alam nyo ba na meron siyang graft and vote buying complaints? Tapos, itong klaseng congresswoman may malaking muka para sabihan kung anong klaseng babae si Inday Sara. At alam nyo ba, yung issue nila kay VP Inday Sara, di ba, unexplained wealth? Pero dito sa graft and vote buying issue sa kanya, sinasabi dito na ginagamit niya yung mga ayuda para sa vote buying niya. Tingnan mo, di ba nakakahiya? Tapos ganyan ka mag-akusa kay VP Inday Sara? Ikaw pala ay may mga kaso na nakabinbin sa ombudsman? Another issue is premature campaigning. Siyempre, sakit yan ng mga politiko sa atin. I-deny man niya or nila ang lahat, pero kung meron silang chance na i-promote yung sarili nila para magpanggap sa harap ng kamera, gagawin nila yan. Makakuha lang ng boto ng kanilang kababayan. Naisip ko tuloy, marami ba talagang pera ang politiko sa Pilipinas? Another issue sa kanya, according to AI, ay yung Cat's Eye Road Project. Sinasabi dito, meron siyang irregular na fund usage kasama at kasabwat yung DPWH. Di ba nakakahiya? Dapat pala siya mismo yung ilagay sa hearing sa Commission on Justice. Since she's an advocate of transparency, dapat siya mismo malaman natin kung ano yung mga nakatagong ari-arian niya, di ba? Makikita mo naman sa ayos niya, sobrang gara ng damit niya. Baka mamaya marami pa yung collection na bags, di ba? I think yung ginawa nila kay VP Sara dapat gawin din sa kanya para malaman natin talaga kung sino ang lustay sa kanila. Pero alam nyo, hindi pa rin intelligent si AI kasi hindi niya nakita yung pinakamalaking scandal na involved si Congresswoman Luistro. And that's her interview na siya mismo ang nagsasabi na tinago niya yung asawa niya. Kasi sabi niya,
Natulungan nga niya yung ibang tao, yung asawa pa niya kaya. At hindi ako ang nagsasabi, sinishare ko lang. Sa online, makikita mo maraming videos talaga na nagke-claim na rapist yung asawa niya. You've mentioned about the cases that my husband and I went through. Naguko ang asawa ko. Yes. I evaded the law. That's what's going around. That here you are holding people to account, and yet you told your husband to hide and not face these charges when they were filed against him. Talaga bang tinago niyo yung asawa niyo? Yes. Tinago ko po ang asawa. So sa tingin nyo, credible kaya ang pagiging chairperson ni Luistro sa Commission on Justice? Sa tingin nyo, totoo talaga yung ginagawa nilang hearing sa House of Representatives? Or talaga nga bang namumulitika sila kasi marami sa kanila involved sa maling paggamit ng pera ng kaban ng Pilipinas? This is Jen. And welcome to our Season 2 ng ating podcast, Kumusta po, Pilipinas? See you next episode. Bye!